Magandang araw, Kadigada. Dito po tayo sa Maliko. Pakita ko sa inyo mamaya, pinag-i-stayan namin yung Maliko Country Inn. Ang daming mga gandang antiques. Sana may magbigay si Sir. Sana meron akong type na type doon. Kung ako daw nakapunta dito noong mga 1970s pa. Ang dami daw mga yung dating World War II na gamit. Nahuli talaga tayo dito ng ilang dekada. Under control ng mga Hapon noong time na yun. Tong town. Yeah, okay. Maliko. And it took them more than 3 months to dislodge yung mga Hapon. Ang Sherman tank na ito ay kasama sa mga pwersa nagbabantay. Sir, nakuha nyo ganyan na No. nireconstruct nyo na lang. Ito. Nakuha niyo Nireconstruct original. namin buo yan. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, pasyal tayo! So, kayo ang owner? Kayo si Ed? Amistad. Oo. Kayo yung owner ng Maliko Country Inn, yes. Tapos dito sa Maliko Country Inn, ang dami yung mga collectibles, tsaka antiques, tsaka mga paintings. Ang tanong ko, sir, paano kayo nahilig dito sa pangongolekta? Siguro dahil mahilig ako sa history, Mm. mahilig ako magbasa about history. Mm. So, yung mga items na yan, may history yan eh. Kapag Tama, sinabi mo collectibles at antiques, may mga istorya yan eh. No? Kaya siguro, yun ang main reason kung bakit nahilig ako. Mm. At an early age, mahilig na ako but I don't have wala akong pondo. Wala kayong pondo? Para mamili. Mm. Pero nung nagkaroon ng opportunity na nagtatrabaho na ako, so inumpisahan ko maliliit na items, mga murang items. Tapos later, a-adjust din yung taste mo eh. Medyo nagkakahilig ka nung mas maganda na may presyo. Okay. Pero ang challenge sa antique collector kasi yung hindi lang bibili ka ng napakamahal o mahal na items. Pero kung makakakuha ka ng maganda na reasonable yung presyo, parang ang tingin ko parang panalo ka. Even sa arts, no? Nahilig ako mangolekta ng paintings. Okay. May time mas maano ko sa painting eh. Yung mga paintings na nabili ko noon, sinuwerte naman na naging kilalang mga artist. Talaga? Oo. Katulad nung mga paintings? Katulad ni Garibay, si Garibay. si Garibay na noon hindi pa ganun kilala. Nung nakabili ko, pwede pa ang installment eh. You know? Hindi pa ganun kabenta eh. Si Ernest Borlongan. Yun ang sunod na nasa isip ko. Yung ganyan, may nakuha ko rin sa kanya. Tapos, yung ibang salin po sa artist, si Ferdy Montemayor, isa sa nabili ko. Kaya lang later, nung nakikilala na itong mga artist na to, yung presyo nung gawa nila, siyempre pataas. Later, pag kinukompare ko sa antique, sa collectibles, makakabili ko sa certain price. Marami kang mabibili kaysa dun sa sa paintings na dating kaya mong bilhin. So nag-shift tuloy ako, napunta ako sa antiques and collectibles. Napunta kayo. So ano yung pinaka-valuable sa inyo, hindi naman in terms of price, yung talagang pinaka-importante siguro sa inyo dito sa mga collection nyo na dito? Siguro I can name a few. Okay. Like yung isang Ifugao marker, yung field marker na andyan sa isang parang tambayan dating mini museum. Kasi yung marker na yon century old siya. Century old. Tapos gawa sa Mulabe. Talagang ginamit noong unang panahon. So marker ito to parang boundary ng mga properties ng mga Ifugao, no? So masasabi mo bang bulol yun o hindi na, no? Iba ang bulol dun sa marker. Kasi ang anong difference nito?
Ang bulol, parang halimbawa sa rice granary nilalagay to protect yung rice harvest nila, mapadami yung rice harvest. Kuminsan naman sa bahay nilalagay ito. Yung marker, more on kung hanggang saan yung ownership niya sa lupa, hanggang saan yung property line niya. Okay. So, although may design din siya, ang design niya kuminsan nahahawig din sa bulol. Nahawag sa bulol, pero hindi talaga siya, sa bulol. hindi siya ginagamit sa ceremony na katulad ng bulol. Okay. Yung item na yun, dating nasa museum ng Bayumbong, pinahiram nung may-ari, ang tingin niya hindi na alagaan, kaya kinuha niya sa museum. Kinuha sa museum. At yun, sinuwerte man ako na napunta sa akin. So, yun, isa yun sa... And then may isang bulol ako na gawa ni Tagudin nata, yung isang kilalang gumagawa sa Ifugao. Tagudin. Tagudin is a place in Ilocos yata. Meron. But Pero iba yun. Iba yun. Either Taguling or or sounds like that, no? Kilala siya since early 1900s. Tapos may certain distinction yung gawa niya. Okay. Sinuwerte naman ako, nagkaroon ako opportunity makabili na gawa ni Tagiling. Yun, isang prized possession ko din. Okay. Ano yan, yung mga burial chamber ng mga igorot. So naka-fetal position, kaya parang... Ano siya, parang coffin? Coffin siya. Na mayroong design ng animal ba yan? Ayun, lizard yan. Okay. Parang buo siya, tapos sinate. Sa kaya nabubuksan. Saan yun siya nakuha? Nakuha ko, meron akong nakukuhanan sa Bayumbong. Di ba, Biskaya? Pero I think it came from bandang Kayapa o Ifugao. Tapos meron pa kayong yung plancha. Yung mas luma na... Yung wireless plancha natin. Mas luma Yung ginamit, uling. Itong mga paintings, sino yung mga artist niya? Hindi kilala, but since medyo may edad, at ako pwede dito yung kinuha ko, pero hindi non artist. Even yung paintings dun sa dining area, actually hindi non artist, kaya lang because of history. Yung gumawa nun, yung asawa is a colonel during World War II na nakapaglaban dito. Okay. Ano siya, kaya may history talaga yun. may history siya dito. So yung wife, painter. So ilan yung piece niya, kinuha ko, napakamura, but not because of magaling o maganda yung pagkakagawa. Yung historical value na yung husband niya ay lumaban dito. Colonel sa US Army. Okay. Sa ano siya, yung campaign ba na ano yun? Yung para i-flash out yung mga Japanese dito. Ano to, under control ng mga Hapon ng time na yun. Tong town. Yeah. Okay. Mali ko. And it took them more than 3 months to dislodge yung mga Hapon na nag-stay dito. Dahil high ground yung Hapon eh. High ground. High ground sila. Tapos galing sa San Nicolas yung walang daan. So trail lang. So habang umaakit sila, may mga tractor gumagawa ng daan. May American tanke, tapos yung mga soldier nandun sa likod. Under fire sila habang gumagawa ng daan. Imagine mo yan, dami siguro nilang casualties. Ang Sherman tank na ito, ang pinakatanyag na bakas ng ikalawang digmaang pandaigdig sa maliko at karatig na pook. Noong Pebrero 1945 ay nilusob ng pwersang Amerikano at gerilyang Pilipino ang mga posisyon ng mga Hapon sa Villa Verde Trail, isang trail na masukal at halos hindi madaanan na sasakyan. Naging mahirap ang kanilang pag-atake dahil ang mga Hapon ay nasa matataas na posisyon o high ground at hindi makaakyat na maramihan ang 32nd Infantry Division o Red Arrows. Dahan-dahan sa tulong ng mga engineering brigade at mga tangke, unti-unting napalawak ang trail
At dahil sa terrain ng lugar, mahirap ang komunikasyon ng mga tropang Amerikano. Kaya naglagay sila ng isang relay station na kung saan ang Sherman tank na ito ay kasama sa mga puwersa nagbabantay. Isang gabi, sumalakay ang mga Hapon sa posisyong ito. Sa kasawiang palad, isang lucky shot ang nangyari. Isa sa mga mortars ay na-shoot dun sa hatch ng tangke na nung panahon na yon ay nakabukas. Ito ay ikinasawi ng lahat ng nasa loob ng tangke. Oh, ito yung Ifugao House. Ito yung mga Ifugao Ay, House. Ifugao House. Okay. Nung sinetup namin, imbis na papa-enclose ko, sabi ko magandang tambayan na lang. Para yung dito may natatambayan. So, nabili niyo ito, buo ito, tinransport niyo dito. Oo. Ni-reconstruct lang ulit. Construct namin. Galing. Itong dalawa, original yung mga main structure niya. Okay. Pero yung walls and flooring, tapos yung bubong, hindi na cover, naging GI sheet. No? Oo, kasi nga, replace kayo na replace. Oo, kapag ano, kasi para magtagal daw, dapat pinapausukan. Oo. Eh, wala naman akong time pausukan ng regular basis. Kaya pausukan para hindi kainin ng insekto. Oo, yun ang ano niya. Ano yan? Pinaparenta niyo rin yan? Oo. Talaga? Kasi itong mga ito, meron yung krusonadang ganyan eh. Yung gusto nila, Ifugao House ang tutulugan. So, May idea kayo, sir, kung bakit mataas yung ano? Mataas pa, palagi may stilt yung mga Ifugao House. Ifugao, ano ba tawag yun? Ifugao House. Kasi ginagamit nila yung ilalim eh. Na parang silong. Oh, parang silong nila eh. So parang 3 layers yan eh. May silong, dito yung tulugan, tapos meron pang yung traditional nila, yung lagayan ng mga rice or tools nila. So parang 3 levels. Okay. Kaya nabasa nga akong book about yung mga traditional houses sa Asia. Ang sa Philippines, ang na-include lang yung Ifugao House eh. Ganon. Oo. Ifugao House ang nakaano kasi Hindi pa ano yung siya? bahay kubo hindi eh. Indigenous siya. Tapos maganda. this is the typical one. Ito yung original. Original lang ano. Pati yung pinto niya. Oo. Pati ito, hindi ko na pinapalitan. Mas mahirap akyatin pero kasama yan doon sa original Ano sir, nakuha nyo ganyan na No. nireconstruct nyo na lang? Ito. nakuha yung Nireconstruct original. namin. Buo yan. Oo, galing. Ay, galing to Ifugao. Mm-mm. Nakailang transfer, umabot dyan sa baba, sa Santa Fe. Nung nasa Santa Fe, may mga taga rito, nagtanong kasi kung binibenta, Yung house. o yung bahay, Mm-mm. ay binibenta, but they're selling it for 120,000. Kasi century old siya eh. Century old ito? Century old yan eh. Mm-mm. No, sa part ng family nung may-ari. Mm-mm. But when I went there, Mm. sabi ko, interesado ako doon. Kaya lang ako, mahal yung presyo niyan eh. Kung hindi yan ang presyo, ako, I'm willing. Mm-mm. Sabi niya, kasi gigipain natin dito, tatayo ko pa dun sa lugar nyo. Sabi ko, hindi, may carpenter ako, bahala na kami. Bahala na sila maglipat? Oo, kami na okay. igigibain natin, numberan natin, kako kami na ang mag-aakyat. Kako, sabi niya, magkano yung ano nyo? Kako, ang budget ko hanggang 40,000. Okay. It just so happen, kailangan niya pondo dahil farmer siya magtatanim. Okay. Wala siyang pananim. So ano siya, yung kinunan nyo to, dyan talaga, tumira talaga sila dyan? Or ano lang? Ano talaga, tumira sila. Kaya hindi niya originally binibenta eh. Dahil yung lolo niya, dyan tumira, yung tatay niya, tapos minana nila. Kaya ang daming nalipatan eh. Kapag mas mayaman na nakatira, maraming ganyan. Ibig sabihin, marami siyang naihanda. Eto, na baboy. Yung mga ganyan, mga baboy. Yung iba, ang daming ano dyan eh. So, sa Banawe, dati may nakikita pa akong gano'n. Ang daming dekorasyon na... So, parang trophy, no? Oo, parang, ibig sabihin, big time yung nakatira dito. Ang daming handa na nagawa niya. Okay. Ano lang? Simple na lang. Simple cabin. May mga bote. Ang bote yan. Ito, Coca-Cola na gawa sa Oakland.
Yan, mura lang. Ito, Aqua Caravana. Dito to. Antique. Antique ito. Malaming dito to. Dito ginawa. Oh? Mineral water. Yung iba, minsan bibili ko dahil yung color lang. Oo. Minsan Minsan, kulay, minsan gusto kong ipang dekorasyon na kulay. minsan gano'n naman talaga Diba? pag ano eh. Yung, kung ano yung nagka-catch nung eye natin. Oo. Type natin. Hindi lahat dahil antique or may ano mahal or what. Minsan may gusto kang paggamitan. Yung ba yan, may daan din pag Oo, pababa din tayo. Okay. Okay. So paikot lang naman ito. Okay. Ito yung may barber's chair. Ito yung ano, old barber's chair. Yung sabi nung hapon may parang usok na umado dun sa painting. Tinanggal ko tuloy yung painting. Ano? Hindi yung original na painting. Pinalitan ko dito. Ito yun, dito yun. Nasaan na yung painting ngayon? Ando sa bodega ko sa tinago. Baka naman ano yan, parang picture of Dorian Gray. Mm. Umaalis Ano yung, yun eh? umaalis yung nasa... Nasa portrait. Picture ng babae na nagsusuklay parang gano'n nagsusuklay siya. Picture of Dorian Gray na. Nakabatuyo. Wow! Ito ano? May kailangan. Itong bed na to siguro mga early American period or common mga 1930. Ito, ang laki oh. Gawa na ng alak. Alak? May secret CR. O meron pa dito, may sculpture pa dito. Kasi sabi na iba, walang CR, mahirap ata. Ako may CR yan. Original GE na ano to, electric fan niya. Oo, yan. GE na GE. probably 19... Nung binila ko 20s. gumagana kaya lang yung may isang kasambahay ako pinakialaman. Ito radyo. Katulad niyan, nung binigay sa akin, regalo sa akin, umaandar Ito radyo? Oo. Pero dito, dahil sa fog at ano, wala nasira. Na-consider mo mag-ano? Mag-dehumidifier. Dehumidifier. Yun ang ano, kasi may mga paintings ako or photo na ano nung Nasisira nasisira ng fog, kumog. Kailangan ng dehumidifier para hindi maano yung ano. Pag kunyari walang guest, patakboy niyo yung Oo. yung dehumidifier. Kailangan yun dito sa lugar dito. Pag ganyan, minsan pwede nyo na lang palitan na lang yung parts kung hindi na talaga kaya. Pwede modernize mo na. Modernize mo na. yung loob. Ang importante yung loob. Ay labas. Oo. Yan o. Yung may pintuan. Grabe. Tapos may door knocker pa siya. Ako, Santo Niño, pinangalan ko Santo Niño Chapel kasi I was born in Tondo, Manila. Ang ano nila doon is Santo Niño Church, kaya Santo Niño Chapel. And then, my mother is Concepcion So, Okay. Immaculate Conception. Conception. Ito nakuha ko sa, Old Church ata galing ito nabili ko sa Bohol. Parts reconstructed. Ito reconstructed yung parts na dito Pero ito yung kabila, original pa rin. Meron ka pang ganito. Kaya taga-paite yung ano, Paete. sculpture. Galing. May binili kong item, tapos nung binili ko from the old house. Sabi niya, bago siyang kunin na rin itong ano, yung ilaw na yan. Yung ilaw. Yung parang sa ceiling na ilaw. Oo, yan. Okay. Sabi ko, ayos naman dalawa siya. Tingnan ko, hindi ako interested dyan pero magkano bang ano, bebenta. Kaya kayo nakuha ang pong presyo. Kung ako yan, alam kong paggamitan, bilhin ko 300. Ako, benta mo. Wow! Binenta na 300 ang isa. Okay May mga ano dyan, basyo ng bomba. Artillery shell. May mga shell. Andyan ako sa tindahan, dadalhin sa baba Buti, original ano? Bebentang jack. So sabi ko, magkano ka ako bibilin dun sa babayan? Sabi nila, ganito Per kilo. Oo. Kako tatagdagan ko ng 3 piso. Ako piso. na bibili. At 3 piso per kilo. Oo, per kilo. Kung ako daw nakapunta dito noong mga 1970s pa.
ang dami daw mga yung dating World War II na gamit. Naulit talaga tayo dito ng ilang dekada. 1970s hanggang 80s siguro. Bomba yan eh. Sabi sa akin, meron hong shell ng bomba doon sa lugar doon. Kako, gaano kalayo? Eh, siguro whole day ho na Whole day. lalakarin. Ilan ang bubuhat? Dalawa ho. So, kayong dalawang bata. Puntahan nyo yun. Babayaran ko kayo ng per day. Dalhin nyo rito. Kasi sa akin may history ang ginamit na pambomba rito eh. Yung pagkaka-style niya, yung structure parang typical Kalanguya house. Ano yung Kalanguya, sir? Ang Kalanguya house, yun yung tribe na nakatira dito. Okay. Okay. As compared to, let's say, Ifugao. Ifugao house yung ando, no? Ang kaibahan ng Kalanguya house, yung 1/3 ng bahay nila, floor level. Floor level. Floor level ito. Tapos yung parang 2/3 elevated. Okay. So elevated dahil yung mga hayop Sa ilalim naman. Okay. Tapos yung dito, yun ang tulugan nila. So, nung unang ginawa ko, parang typical siya Kalanguya house. Okay. Kaya lang, merong nalagay kaming fireplace. So, parang medyo nagulo yung structure. Tapos may CR doon. Wala naman CR yung sa Kalanguya. Pero parang sayang nga merong isa sa pinaka-may edad na Kalanguya house dyan sa Santa Rosa. 1958 ang edad. 1958 yung tinayo. house. Oo, 1958. Ako, okay ito 1958 pinanganak ako 1958 naka-ukit. Naka-ukit yung year. Sabi ko sa carpenter ko, pag bibiling ko, ayaw ibenta pero willing na palitan ko daw. Ibig sabihin, palitan ko ng semento yung bahay.